Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Oo. So yun nga, na nag-iinip ako. Oo. Kaso nakalimutan ko na yung panaginip ko. Hindi. Kaya ano daw, kaya pala daw dun sa panaginip ko, kaya pala hinarang ni paring Bong etong rally sa Maisog. May mga hindi pa pala tayo nalalaman na mga issue mapatungkol sa kanila. Oo. Kaya pala todo harang sila, guys. Oo. Todo harang sila kasi nga may apat pa daw, may apat pang natitirang hawak na alas or 5 hawak na alas ni Tatay Digong. Sa panaginip lang po ito, ha? Panaginip lang po. Oo. Oo. Mga sabi baka ma-edlinggaw tayo eh. Oo, fact check eh. Di punggol, fact checking ko mukha mo eh. Tapos yun nga mga kaano, kaya pala daw todo harang etong si paring Bong diyan sa Maisog Rally, peace rally sa Bustos. Kasi nga yun na yung panahon para ilabas yung pang-apat na alas, no? Pang-apat na hawak na katarantaduhan ni paring Bong, ni Tatay Digong, ilalabas sana. Ay kasong nangyari, ayun na nga, natunugan. Oo, natunugan. At talagang, kasi yung sa tawag dito, yung sa Davao, hindi nila kinaya eh. Kasi Davao yun, alam naman natin yan. Hindi nila kinaya sa Davao. Kaya dito sila bumawi sa diyan sa may Bulacan, sa Bustos. O kasi kayang-kaya nilang takutin yung may-ari. At ayun nga, napanaginipan ko rin yun. Hindi sa may-ari. Napanaginipan ko yun na di umano yung ano pala, yung may-ari ay gustong ipagurgur. Ipapagurgur kapag tinuluyan na payagan ng Maisog Peace Rally dyan sa Bustos, sa Bulacan. Kaya nangyari ay hindi na lang tinuloy. Siyempre, natakot na ho yung pobre. Natakot na po yung may-ari nung pagpupwestuhan ng Maisog Rally. Dahil ko pa naginip kasi nilalagnat ako kagabi. Patay buong yung aircon. Patay buong magdamag. So, lamig eh. Ganun talaga siguro pag pag bagong ngayon lang naman, first time ko lang naman nagka-aircon eh. Kaya ganun no. So, yun nga no. So eto nga no, sabi ko grabe naman na kung hindi naman totoo ang mga pinagsasabi ni Tatay Digong, diba? Sinasabihan nyo nga ulyanin na, 'di ba? Sinasabi nyo ulyanin na. Ano pa ba? Daan lang sa pagiging matanda na ni Tatay Digong. Kaya tawag dito, kaya nakakapagsalita siya ng ganun. Pero bakit hinaharangan nyo yung Maisog Rally? Ba't takot na takot kayo ngayon? Sa totoosin lang mga kabiyaya, mga ka-DDS, mga kabanateros, yung rally doon sa Davao, haharangin din dapat po yung, kaso hindi nila kinaya kasi Davao na yun eh. Touching ako. Oo. Kaya hindi nila napakialaman yung rally sa Davao. Dapat doon pa lang inano na nila yun eh. Hinarang na nila yun. Tapos ito pa pinakamalupit dito. Ayon dun sa panaginip ko. Alam niyo sa panaginip ko, napakatalino ko eh. Oo. Napakatalino ko sa panaginip ko. Nag-research ako. Pag-research ko, nasa batas pala na dapat lahat po ng rally na mangyayari dito sa Pilipinas ay ano po yan, open po yan, para po yan sa lahat. Pero nagtataka ho tayo na bakit yung rally ay ipinapatigil. So ibig sabihin yung batas pala natin ay parang
parang binabaliwala na ng may mataas na kapangyarihan o may mataas na impluwensya dito sa Pilipinas. Ganun ba? It's so hard! Hello? Ang lapit ng panaginip mo, Boss Jay, sabi niya. Hindi, totoo naman to eh. Totoong panaginip, ha? Nanaginip talaga ako. Oo. Pero ito, wala pa po itong 100% na katotohanan. Pero malay nyo, katulad ng ibang mga panaginip ko, nagkatotoo. Tapos, ang malupit pa dito, ang malupit pa, ay pinuntahan daw. Ito, panaginip ulit to, kasama to sa panaginip ko. Mahaba panaginip ko, mga 3 hours yung panaginip ko eh. Pinuntahan po daw, pinuntahan yung may-ari ng lupa na yun, yung may-ari ng lote na yun, na pagdadausan ng Maisog Peace Rally dyan sa Bulacan. So pagpunta, may nagpunta na mga tao na hating gabi sa kanilang bahay at binalaan sila na ganito, ganyan. No? At baka mamaya bigla parang tinakot sila na ipapakuha ng gobyerno yung lupa at ipapagurgur sila pag tinuloy pa rin nila yun. So etong may-ari naman ng lupa siguro na sa totoo lang hindi naman talaga nila kinaya. Talagang gusto pa rin na idaos yung peace rally dyan sa Davao. Kaso ang nangyari, napag-isip-isip ni Tatay Digong na baka nga totohanin yung pananakot sa mga tao. Yung pananakot ay baka totohanin na ipapagurgur or ano pa. Baka pati yung may-ari ng lupa na yun ay madamay pa at imbis na walang nasasaktan, di ba? At baka rin, no? Baka rin. Oh, ano ba yan? Puputok yung mic natin. Baka rin po na yung pananakot sa unang rally, hindi pala una, sa Davao na may mga suicide bomber daw, gito ganyan, may mga bubomba, may gito ganyan. Ay baka mangyari at baka daw magkatotoo na mangyari sa Buston, Bulacan, no, sa Maisog. Oh. So sabi niya dito. Sabi niya dito. Jay, pag ako na naginip, pagising ko, di ko na matandaan ka talaga, pati ilan oras kang na naginip, tanda mo pa. Siyempre, ganun ako kalupit. Apo nga ako ni Einstein eh. Hello? Di ba alam, apo ako ni Einstein. Kaya ganun ako managinip. Mataas ang IQ ability ko. Wow. Oo. Tapos yun na nga, andun din si Tatay Digong sa panaginip ko. So yun na nga, nangyari na pag-isip-isip ni Tatay Digong na huwag na lang natin ituloy. Kasi baka mamaya magkatotoo nga eh. Baka tawag dito, baka yung pananakot nung una ay totohanin na pagdating sa Bustos. Kasi nga, dun sa Davao, hindi naman nila kayang gawin yun, hindi sila makakalusot. So ito na yung pagkakataon para makalusot sila. Kasi ang mangyayari, kapag may mga taong masaktan sa rally, na wag naman po sana mangyari, hindi natin pinapanalangin yan, ha? Oo. Na kung sakali man may mga masaktan na mga tao sa rally, walang ibang sisisihin dito, kundi ang mga Duterte, ang nagpasimuno ng Maisog rally na yan. Diba? So wala nang So gagawin na naman propaganda sa mga Duterte yan na kesyo ganito. Yan may kita nyo. Walang pagmamahal ang Duterte sa taong bayan. Hinahayaan niya masaktan. So kaya ang ginawa ni Tatay Digong ay pina-stop niya na nga. Pina-stop niya para wala na hong mangyaring gulo. Kaya kayo dyan, chill lang ang background, syempre. Hindi, ayun yung nasa intro ko. Ito yan. Siya mo makita. May kita nyo yun dyan. Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Jay Guevara TV. Jay Guevara TV nga. Diba? Nakita nyo? Ang pogi ko dun, Jay Guevara TV nga po. Diba? Ayun yun nasa likod na yan. Siyempre, shoutout kay Sir Ai na isang, hindi ko alam, parang
Hindi ko alam kay Sir Ai, parang naging tanso vlogger na rin ngayon. Oo, parang kampi siya kay BBM, pero wala tayong problema doon hanggat hindi nila tayo binabanatan. O, yun ang paniniwala nila. So, eto na nga, ito, no? Panoorin na rin natin itong mga pinagsasabi or yung viral video. Eto na. Gusto nyo na ba makita? Wait lang, hanapin lang natin, ha? Ito. Ito, yung viral video, ha? Yung viral video, papakita na natin. Sumusobra na kayo, eh. Wait lang. Ang tanong, may pe-play ko ba dito? Baka boses lang, baka yung ungol lang yung ma-play ko. Oo, baka yung ungol lang yung ma-play ko, mahirap na. Wait lang, ha? Eto. Share na. Game. Ito, viral video. Ito, viral video. Share na. Baka hindi pa kayo nag-share dyan, ha? So, ito, tayo na ba't na kayo ma-play? Ito, alam nyo, nakatatlong ulit na ako ng setup dito kasi nga, nagloloko yung, ewan ko, ba't nagloloko? Sobraan siguro sa lamig. Yabang ni Jay, ganda ng background. Wala. Kailan ba ako nagyabang? Ito pa. Oy! Fake news at scammer ka talaga. Aba, wag ka magsasalita ng fake news at scammer. Biglang maraming magliliparan dyan. Diyan ka nagkakamali. Yan ang password dito sa channel ko. Pag sinabi mo yan, biglang may magpapalipad dyan, ha? Ken 43. Ba't hindi ka naging 45? Oo. Ken, ha? Wag ka magsasalita ng scammer. Naku po, yari ka dyan. Oo, dyan buwisit na buwisit ang mga sponsors ng Banateros. Dyan ang buwisit na buwisit ang mga palipaders ng Banateros sa mga ganyang kataga, fake news, scammer. Baka magulat ka, baka mapahiya ka. Ha? Ay, mami anak po na. At sa lahat, shoutout sa inyo, mami ako nakibatiin lahat, ha? Bili ka na ng solar. Ano solar? Solar system? M16, anong solar? What the solar? Paano solar? Solar yung sa dialagay sa bubong. Anong gagawin ko dun? Raulo dun. M16. Ano gagawin ko? Ilabas mo ang pangkamot. O nga pala, saan yung pangkamot ko? Where's my pangkamot? Hindi kumpleto ang live ko pag wala ang katinang wet packs ko ngayon, no? O nga pala, saan na yun? Saan kaya nilagay na? Hindi, nang linis, nag-iba kasi kami ng background, kaya nga kulay green yan, no? Ay, eto pala! Eto, nasa tatay ko, ginamit, aba? Oo, ginagamit yung pangkamot ko, O, diyan ka na sa likod ko, ha? Kaso hindi nakikita, eh. O, bunutin. O, yan. Game! O, ayan na! Siya sabi ko sa iyo, huwag ka magsasalitang scammer kami. Ha? Diyan sila naglalabasan. Kusang loob, pangkape. Kusang loob. Big sabihin, hindi na scam. Ha? Ano, Ken? Sabag basag ka na naman. Ha? Asan na yung video? Ito na nga. Siyado naman tong mga ito, panoorin natin to. Programa natin sa Pilipinas nating mahal. Nakikita mo, ma'am, na hindi siya nagalit kundi natutuwa at natatawa sapagkat nakikita niya yung pagka-desperado ng gobyernong ito na sabi niya may pananagutan kayo sa mamamayan. Seryoso yung mga karapatan na ito, nasa konstitusyon ito, at natatawa na lang daw siya na lahat ng ginawa ng hakbang ng maisog in people's protest ay idinadaan sa ganitong panggigipit sa Tagum, sa Cebu, sa Bulacan. And we heard, ma'am, gano'n na rin ang ginagawa ngayon sa Dumaguete. And even sa Cagayan Valley na pagkilos nila Governor Mamba, ginigipit at kinakausap ang mga local government officials and other organizations na sumasama sa ganitong people's protest. So natuwa tayo na nagpahayag si Pangulong Duterte, pero nakikita mo yung kanyang linya is nakalinya pa rin sa pagrespeto ng mga batayang karapatan na nakasaad sa batas, lalo na sa saligang batas, ma'am. At ito yung kung bakit siya pinagkakatiwalaan at minamahal ng Pilipino, no? Na kahit na wala na siya sa poder at matanda na siya, no? Nakikita ko yon,
siya pa din talaga yung leader ng Pilipino, no? Kung ano yung sinabi niya, mabigat ang sinasabi niya. Kasi nga, pwede mo siyang pagkatiwalaan, hindi ka... Kaya nga takot na takot si ano eh. Kaya nga takot na takot si Bangag eh. Kaya nga takot na takot dun sa peace rally na yun eh. Oo. Hindi, totoo naman talaga. Alam niyo, totoo itong sinabi ni Mama Lorraine dito, na hanggang ngayon, siya pa rin talaga yung kinikilalang presidente ng Pilipinas natin. Ito totoo yan, promise. Hindi ako nagbibiro. Kaya nga si Bangagers eh. Diba? Ayun, si Bangagers, galit na galit, gustong manakit. Gustong manakit ni Bangagers para lang mapa-stop yung maisugrali na yan dyan sa Bulacan. Oo. Diba? Yan ang hirap dito sa mga ulupong na to. No? Okay, tuloy natin. Marami yan dito. Ito yung video. Ito. Susunod natin yung video mamaya. Ha? Magkakamali pag binigay mo ang puso at tiwala mo kay President Duterte, which is the opposite of Bongbong Marcos na pinasusuklaman ng taong bayan, na ngayon ang tawag sa kanya ay budol-budol man, sinungaling. Walang sinabing totoo, at ang goal lang niya, no, ang hangarin lang niya sa pag-upo sa pwesto. Forward natin ha. And it's very Forward natin. clear in our Constitution, Article 3, Section 4, yung ating karapatan to freely express our mind, our opinion, and our emotions, provided it is in a peaceful and orderly manner. And I also agree with the discussion yesterday that you had with Attorney Roque. Yes. Walang dalawa yan eh. Bukod sa yung constitutional provision, meron pa yung Batas Pambansa 880. Yung public Ironically, Lorraine, yung Batas Pambansa 880, ito yung mga last few laws na naipasa nung panahon nung ama ni Pangulong Bongbong. Totoo naman to sinabi ni Mama no, ang hirap i-give up. Ang hirap i-give up ni former President Rodrigo Duterte. Kahit nga ako eh. 'Di ba? Minsan napapasabi ako diyan na Pangulong Duterte, hindi Pangulong Marcos. Totoo naman eh. Kahit din ako hanggang ngayon hindi ko pa rin tanggap na hindi na si Tatay Digong ang presidente. Depende na lang pag si VP Sara na talaga ang nakaupo sa ating gobyerno. Yan. Nagbabacklash yung nangyari sa kanila dati kaya sobrang takot. Hindi kasi talaga ito ito na lang eh. Paulit-ulit ho namin to sinasabi na kung mahina na, mahina, walang kwenta. Oy, maraming salamat Ma'am Rose G. At kay Mama, Christina May Pastores. Ayan sinabi, yung nagsasabi sa akin is camera ko. Liliparan na ngayon. Paktay kayo diya. Nito pa may bisita tayo. Si Buster TV, may galip shoutout sa'yo, sir. Ganda ng background mo, syempre. Hindi. Ayun yung nasa intro ko. In-screenshot ko lang. No. So, ano ba yung pinag-uusapan natin? Nakalimutan ko. Hindi. Alam nyo, yung mga tansu vlogger, yung mga anti-Duterte na mga famous or expert pagdating sa politics, kumakain sila ngayon ng nila. Yung dinura nila, hinihigop nila ngayon. Alam niyo kung bakit? Di ba ilang beses nila tayo sinabihan na mahina tayo, wala nang supporter, wala tayo na lang, iilan na lang tayo. Pero may kita mo na yung mismong presidente nila takot sa atin. Takot sa maisog rally. Takot sa mga Duterte, takot sa mga Duterte supporters. Dahil sa sobrang dami natin. Hindi totoo. Kaya nga tingnan nyo kung harangin lang nila, wagas eh. Kung harangin nila, wagas, 'di ba? Mapapanood nyo. Tapos yung mga tansu vlogger, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa kayo. Tangina nyo, hindi lang kami ang may mapapala dito pagdating ng araw, pati rin kayo. Mga tanga. Oy, Dave! Anong ginagawa mo, Dave? Oy, maraming salamat, Dave, Pikit-pikit lang sa pag-ing... Oy, Dave, tingnan, Dave. $100, ito pa, ito pa, Lady? Ano yung unggoy? Kaya sabi ko sa inyo, wag niyong bubisitin yung mga yan eh. Subscribe nyo to Buster TV and Sir Spencer Lacale, baka
Baka tulog na naman yung matanda. Ayaw nyo na kaya wala dito. Yung ano, yung basag yung uso. Yung may pangalang ulo sa pangalan. Tayo nakala mo kung sino makapagyabang tong gagong to. Baka nga pumunta ka ng, i-request mo sa Pangulo mo, magkaroon kayo ng, rally. Tingnan natin kung pupunta kayo. Ha? Tingnan natin kung pupunta kayo. Kayo ang mag-rally laban sa Duterte. Tapos pupunta rin kami ng mga Duterte vloggers. Tingnan natin kung may mga pupunta mga vlogger. Dali. Nga, subukan namin kayo. Kung talaga matatapang kayo. Oy, doon kay kay ulo-ulo. Oy, ulo-ulo. Itry mo nga. Mag-rally nga kayo kung talaga kasi, di ba, pwede naman kayo mag-rally dahil sabi nyo nga, mali, pangit at pangbabastos ang ginagawa ni Tatay Digong sa administrasyon. Di ba? So, try nyo nga. Kayo naman nyo mag-rally. Tapos pumunta rin kayo ng mga vlogger, ng mga tanso vlogger. Punta kayo dun. O, tignan natin. I-invite nyo lahat ng mga tanso nyo. Gusto nyo, magdala pa kayo ng mga tropa nyo eh. Tapos pupunta rin kami. Ha? Pagpunta namin, gusto namin, humarap kayo sa amin. Kung talagang matatapang kayo, ha? Oo, kasi yung mga Duterte vloggers, pupunta yan sa mga rally. Wala yung pakialam kahit nandun kayo. Wala kaming pakialam. Basta salamat kayo, may sakit ako eh. Kaya kung wala ako sakit, nandun din ako. Oo, hindi ako nakapunta dahil may sakit nga ako, nanibago ako sa aircon. O ngayon, i-try nyo. Try nyo kung matapang kayo. Diba? Try nyo. Oo, try nyo dyan. Kung talagang matapang kayo. Ito, kahit anong sira nila kay Tatay Digong, hindi mangyayari dahil pati kami sa labas ng naramdaman namin ang tunay na tunay na pagmamahal sa mga Pilipino. Sabi ni Mama G. Gonzales, ito totoo naman yan eh. Hanggang ngayon naman wala na, kahit naman na di nga natin ramdam na si Marcos ang presidente. Oy, ito wala, shoutout ko kasi may isang bulok na naman na channel na binubuhay ni Jay Guevara ngayon. Oy, shoutout sa'yo. Oh, Munder. Oh, bago mo ko banat-banatan niya sa live mo, kasi kasuhin mo muna yung kaso mo. Oh, balita ko, tinuluyan ka daw ni Ate Bing eh. Ha? Oo. Tawag dito, pagtuunan mo ng pansin yung channel mo kasi diyan ka lang makakuha ng pampiyansa mo. Ha? Saka tagal-tagal mo ng vlogger oh. Puta na, napapanot ka na sa pagiging vlogger mo, 12,000 subscriber ka pa rin. Sabi niya, titirahin ko si Jay Guevara kasi nilalahat niya ng mga BBM support. Totoo naman, mga tanga naman talaga kayo. Kaya ba kayo naging matalino? Mga bobo naman talaga kayo ah. Oh, ano pinaglalaban nyo? Oh, kaya patunayan nyo sa akin kung matalino kayo? Eh kung matalino ka, ha? Kung matalino ka, putay na, hindi gawain ng isang matalino namang bastos ng babae. Pero okay na rin yan. Tulong ko na rin sa iyan. Mander ha. Tulong ko na rin sa iyan. Para pag piyansa ka, at least may pang piyansa ka sa kulungan ha. Okay, shoutout mo mama na. Ito pa. Sabi dito. Sige, mamaya ako mag-shoutout pagtapos natin yung content natin So ito, tuloy natin. Bongbong Marcos, ni Pangulong Marcos Sr. At ito yung Public Assembly Act. At doon nga nakalahad doon, dalawang bagay kung ang pagdarausan ng isang payapang pagtitipon kagaya nung hakbang ng maisog kahapon sa Bustos, Bulacan, ay sa pribadong pag-aari o ari-arian, hindi kailangan ng permit mula sa LGU. Claro. Ang kinakailangan lang ay consent ng may-ari. At kung ito naman ay gaganapin sa Freedom Park, makagaya doon sa park sa Bustos, Bulacan na sa poblasyon,
o sa munisipyo, hindi rin kinakailangan ng permiso. Kinakailangan lang sabihan na sa ganitong araw ay may gaganapin kaming pagtitipon para nang sa ganon, if there is any Okay. Hindi, wala lang. Bigla akong natawa doon sa takbuhan ni kay eto, ng mga kasamahan naming vlogger. Tignan yung mga takbuhan nila. araw ay may gaganapin kaming pagtitipon para nang sa ganon, Wow! Wait, ano? PL! Ano ba? Madadapa ka na! Ganda lang! Oo, dapat ang ginawa nyo kasi dyan para hindi kayo tumakbo. Pinahawakan nyo kay Brothers Traveler yung driver. Kung nandyan ako, itinali ko yan yung sa may poste. Para hindi na pag ini-interview, wag lakad ng lakad. Bastos eh. Bastos no? Yung mga didis vlogger, dati tinali nyo, tapos tsaka nyo in-interview eh. Salamat kayo, hindi nyo ako kasama ko. Ayoko pa naman ng ganyan. Kinakausap ka, tinatakbuhan mo ko. Tali kita dyan. Sa liit niya, no? Isang kamay ko lang yan. if there is a need to reroute the traffic and provide contingent security, but even the PNP, they should be 100 meters away from the venue. Correct. And importanteng maibanggit ko lang ito, sapagkat yung ganitong uri ng panggigipit, yung mga nanunungkulan ngayon sa administrasyon, yung mga siguro nagpapayo ng hindi tama kay Pangulo. Tinataboy talaga tinataboy sila kahapon. Tapos hindi, sino yung nananaboy sa kanila? Sino yung nananaboy sa kanila? Yung mga polis? Mga polis ba? Sino pwedeng dyan? Sino pwedeng no to war tayo, Sir Gio naman, no to war tayo. Hindi pa ba kayo nasanay sa akin? Latamay, namon ko. Kaya ganito, no? Kawawa naman sila. Hindi, yung mga kasama ng attorney na, hindi ko kasi napanood, pasensya na. Yung attorney ng kampo ni Bangag, ganun ba? O sino yung sino yung nang taboy sa mga DDS vlogger? Ang sabi ng Ang sabi ng driver na yan, Boss Jay, may lakad daw siya kaya nagmamadali. Grabe, magmadali ang babaw. Punta na, may lakad ka? Tapos pupunta-punta ka dyan? Attorney may-ari. Attorney. Okay. Bali attorney yung may-ari ng lupa. Kaya pinalis sila. Ano to? Jay, yung hiningi ko na GCash. Ano GCash? GCash number? Ako mabilis ako dyan eh. Wait lang, madali ah. Yan ang mga gustong-gusto ko eh. Diba? Scammer nga. Ito. 09 61 lagay tayo ng ganito. 61924 9686. Diyan lumilitaw yung mahiwagang mata ko eh. Charlie, J, Ambuan. Yan, yan na. Ansar na naman sila nito sa akin. Ansar na naman ito si J. Gibono nung scam na naman doon sa live niyo. Hindi, kaya isa rin na ayokong pumunta kahapon. Tutusin, bukod po sa masama ang pakiramdam ko, ay ayoko talaga pong magpunta. At least magpapakatotoo ako sa inyo, ha? Bukod po sa may masama po ang pakiramdam ko, ayoko pong magpunta. Dahil yung mga ayoko pong may mga nakikita akong ganyan, napaka mainitin po na ulo ko. Pasensya na po kayo, ha? Ayoko po kasi talaga lalo pag pag may halimbawa may mga nakikita akong kabastusan na ginagawa sa kasamahan ko or kahit kanino basta malapit sa akin, ayoko talaga kasi baka mapaaway lang ako. Kaya hindi rin talaga siguro ako nahinayaan na makapunta bukod sa sobrang sama ng pakiramdam ko kahapon, no. Kaya pagpasensyahan nyo na kung bakit hindi ako nakapunta kasi nga yan nga yung iniisip ko na baka nga na
tawag dito, biglang mag-init ulo ko. Ano na yung ginawa ng driver, 'di ba? Yung ginawa ng driver, hindi, ayoko ng ganun. Kabastusan yun. O ano to, sabi dito. Hindi yung attorney ang may-ari ng lupa. Sinabihan pa nga daw yung mga na nung attorney nakakasuhan ng may-ari ng lupa. Ha? Ba't kakasuhan yung may-ari ng lupa? Sino bang attorney ang hayop na yan? Sinong attorney yung hayop na yun? Ang inang yan, kakasuhan yung may-ari ng lupa. Sarili niyang property yun. Paano siya kakasuhan? Anong klaseng katangahan ho yan? Tutusin, simula nung napapak ako sa Kingdom of the Jesus Christ, niiwasan ko na talaga magmura, sa totoo lang. Pero pag ganito yung yung isang malaking katangahan na to, napapaputang ina talaga ako. Sorry. Ang may-ari ng lupa ang kakasuhan. Bakit? Nasa batas ba natin na bawal mag-rally dito sa Pilipinas? Di ba wala? Open yung rally na yan. Kahit saan. Open yan. Ha? Nasa batas natin yan. Tapos ngayon, bawal? Tapos kakasuhan pa yung may-ari ng lupa? Ang galing! Ang galing! Diba? Ang galing nyo, mga... Itong mga hype na to, no? Oh. Yan si Kuya Jay, pinaglalaban ng inapi. Hindi ayoko talaga ng ganon. Kahit sino sa DDS vlogger makita ko na binabastos yan. Kahit na hindi ko yan ka-close. Kung sino yung babastos siya, sasapakin ko talaga. Hindi, pangako yan. Ganyan ang namin. Ganyan ang ugali ko. Kaya ayoko ayokong pumunta sa rally. Baka mamaya makakita ako ng tanso vlogger dyan. Ihampas ko pa sa lupa yan. Hindi ako nananakot pero ganun talaga ako eh. Pasensya na kayo ha. Kung ayaw nyo sa akin, diwag. Pero ganun ako eh. Oh. Tama lang kasi, kumbaga sila ng mga, ba't hindi ko mabasa? Ba't ganyan po yung chat nyo? Hindi po sinabi ng attorney na magkaso na lang ang may-ari at lupa lang, wag matuloy yung maisog rally. Okay, gets ko na. Sabi ni Mike, hindi daw pasalamat kay, yung putang ina yung bakla na yun, wala akong pakialam doon sa hype na yun. Napapamura na naman ako. Bata-bata si Nigob yung attorney wakwak. Tama ka, JG. Di ba? Huwag kayong magalit, driver, na pressure lang siya. Pero dapat hindi siya bastos. Dapat humaharap siya sa tao. Halimbawa, alam nyo, napaka-basic lang eh. Ito Mami Rena Bayer, huwag kang magtatampo sa akin. Alam mo naman na mahal kita, ha? Ito, napaka-basic lang. Kung talagang may kumiisip ka, huminto ka. Halimbawa, ayan, ikaw driver ng truck. Huminto ka sa harap ng media. Titigil naman yan eh. Pag sinabi mo na hindi po, pasensya na po kayo, ako trabahador lang, hindi ko po pwedeng panghimasukan kung ano man po yung nangyayaring about sa issue na yan. Kaya kung maaari, baka pwede ako makaalis at wag nyo na po akong tanungin about dyan dahil hindi po ako pwedeng magsalita mapatungkol dyan. Ang utos lang sa akin ay iharang ko yung truck doon sa yun ang utos lang sa akin. Oo. Yung ganun kasi kabastusan po yun eh. Jay, pag concert mabilis pa sa 2:00 si Bangag. Kaya nga eh. OMG, kawawa naman ang mga kasama natin may isog rally at mga kasamahan, Diyos mio, God bless. Kasuhan ng may-ari ng mga Ognerizer Brides. Alam nyo, awag din natin si Sinyo may-ari kasi isipin nyo lupa, na po yun. Ang mawawala sa kanya, malaking bagay mawawala sa kanya. Huwag nyo yung sisihin yung may-ari. Sobrang natakot yung attorney kaya siguro ganun siya kahapon. Kaya kayo, ranginang yan.
Diktador, legit, lahat ng bagay dito sa mundo. Alam niyo si... hindi ako galit. Opo, mami, alam ko yan. Wait lang, ang kati. Alam ko naman po yan, mami. Hindi ka, no? So, tuloy na nga lang natin to. Tignan nyo, pati to. Ha? Pati tong bangko, tignan nyo ginawang kabastusan dito. Hinarang pa talaga dun sa daanan, no? Para saan yan? Diba? Pulong Bongbong Marcos, pakinggan po ninyo ito. Noong taong 2021, nung kami ay simulang umikot ni Den BBM o ni Bongbong Marcos, pandemic pa yan. Yes. We are observing in other areas all over the Philippines, yung ECQ, MCQ, GCQ. Tama. And sino naglagay nitong bangko na to? Sino naglagay ng bangko? Sabihin nyo! Gigigil ako. Jay, kailangan nila magpakita ng bangis kasi mga tutol ko no sila. Magpapakabait sila, labag yun sa kagustuhan ng mga nag-uutos. Sa bagay, may point nga naman si Ma'am Precious. Mga pulis, para daw saan yung bangko na yan? Para saan daw yung bangko? Kaya para ano? Para saan daw yan? Pasensya na kayo kaya ako nagtatanong para mas maganda yung ano natin. Baka magkamali tayo eh. Para saan daw yan? Para hindi makapasok doon? Para saan yung bangko na yan? Kasi sa totoo lang, useless naman yun eh. Useless naman yun eh. Kahit ako isang sipa ko lang, talisik yan eh. Para hindi makadaan ng tao. Doon, papunta sa Maisog Rally, tama? Ganun ba? Ganun ba? Tama ba ako? Ito kasi ano to? Sinisisi din siya kasi bago isip niya. Wala siyang yagbuls at magpirma din siya kaso alam natin yan na mas higit pa sa offer at pressure at or tinakot pero pwede din sisihin ng may-ari ng lupa. Huwag na tayo magsisihan sa mga panahon na to. Kalma, Boss J. Dugumo. Okay, kalma lang ako. Di daw uupo yung magbabantay. Grabe eh. Grabe nangyari kahapon, no? Ngayon, ngayon yun na pa. Tangina, natatawa nga lang ako sa mga tanso vlogger. Alam nyo bakit? Proud na proud sila. Proud na proud sila na may diktador na pangulo dito sa Pilipinas. Na dapat kagustuhan niya lang ang kagustuhan niya lang ang pwedeng sundin. Wala nang iba. Proud na proud sila. Pero ito, tandaan nyo, mga putang ina nyo tandaan nyo to, sa oras na mangyari sa inyo, itong mga nangyayari or mga pananabutahe at mga kagaguhan na ginagawa ng administrasyon dito sa mga taong to, katulad nito sa mga rally na to, pag nangyari to sa inyo, tingnan nyo, putang ina nyo, susumpa nyo rin. Hinarang yung motor at bangko sa daanan, sa daraanan papuntang venue sa Maisog Rally, mga pulis ang nagharang. 'Di ba? Siyempre, nabasbasan na siguro. Buti na lang di ako nakaabang kahapon, sobrang kabisihan ko sa work, baka uminit lang ulo ko. Kaya nga rin, at buti din wala ako dun. Kasi kung nandun ako, putay na, di ako papayag kahit mga pulis yan, sipahin ko yan dyan. Totoo yan. Hindi, baka sabi niyo, sobrang tapang naman ni Jay. Hindi, kabastusan yan eh. Ba't may harang yan dyan? Dapat magpakita muna kayo na may order sa inyo. Kapag nagpakita kayo na may order sa inyo, kami at yung mga nag-organize ng Maisog Rally, at least maano nila na, ay, may order galing sa taas, kaya pinaharang to. Diba? Baka basic lang yun eh. Jay, anong name kaya ng mga pulis nagdala ng sulat na kuno nangangailangan sa owner ng lot sa Bustos, Bulacan dahil para harangin din ng mga system para sa babanatan din ng mga pulis na yan. Tsaka ito, wagay, wala tayong magagawa. Kung si Bato nga hindi pa nga parang nagdadalawang isip pa dun sa 13 billion na shabu eh. Eto pa kaya mga pangkaraniwan na pulis na to.
Kaya hindi rin natin din naman di sila masisisi, baka yan yung utos ng taas ng pinaka ng head nila, no? Oo, lalo't sa mga bagu-baguan pa lang ng mga kapulisan. May mga kamag-anak din akong pulis, may tiyuhin, may pinsan. Kaya ayoko rin manghusga masyado ng mga kapulisan kasi syempre may mga order po yan, no? May mga order na sinusunod. So wala rin sila magagawa, no choice. Ang dapat sisihin dyan yung pinaka-head nila. Hindi yung mga inuutusan lang ng mga kapulisan, ha? Huwag tayo basta-bastang maninisi. Oh. Anong sarap tadyakan? Abogado. Oh, easy lang. Okay, panoorin natin to. I can say this now. We have violated many ECQs, many MCQs. Dahil pagpunta namin sa lugar, we conduct a COVID-19 style of campaigning. Dinadagsa kami ng tao. Hindi mapigilan. Wala kaming narinig na pagbabawal, panggigipit Klaro. sa administrasyon ni Pangulong Duterte noon. Bakit naman ngayon, it's a peaceful rally advocating for peace, pinipigilan nyo kami, sinisikil nyo kami, at mabuti na lang din sapagkat pinakita ninyo sa tao kung anong uri ng pag-uugali at administrasyon meron tayo at higit. Eto, sino to? Guys, sino naman tong Eto ba yung may-ari ng lupa? O ito yung attorney? Eto, sino yung nakaputi na yan? Dapat police neutral lang kayo. Okay po. Pasahod kayo ng taong bayan, ha? Okay po. Sabi ni Marceloy Kulong. Hindi, Sir Marceloy, kukontrahin lang ho kita dyan, no? Sabi ko nga sa inyo, baka yung utos po ng pinaka-leader nila yan. No? May boses ba tayo? Baka utos po ng pinaka-leader nila yan. Kaya, kaya sinunod lang nila. Ang dapat sisihin yan yung pinaka-leader. Hindi po yung mga pulis na sumusunod sa utos. No? Kahit anong neutral nila, kung sa pamamagitan lang naman na ikakatanggal nila sa serbisyo, wag na lang. Siyempre, susunod na lang sila, ha? Kaya wag natin sisihin masyado rin yung kapulisan. Kailangan din natin maging neutral. Oo. Ito ba yung attorney? Ito ba yun? Puta na, pasalamat ka. Wala akong kahapon, no? Ito ba yun? Next time, pag may pulis na humarang sa mga event, picturean nyo ang numbers ng balikat nila or tsapa sa uniform nila at pangalan para mademanda sila. Hindi alam ko merong ang demanda dyan sa ganyan eh. Ito. Yan ang attorney nagtaboy sa mga rally. Nako. So wait lang. Kaano niya yung may-ari ng venue? Pasensya na, nagtatanong ako kasi nawala ako. Hindi ako ba't tabingi yung natin? Nawala ho ako no? So kaya hindi ako hindi ko alam. No, pasensya na ho. Pero kung ito sasabihin ko, kung walang kinalaman to sa may-ari, yari sa akin to kung nandun ako. Dapat pala tagap, pumunta ako dun, no? Para nakapagpapawis ako eh. Ano to? Mga walang kwenta, mga bangag tanda. Yan yung attorney nagbida-bida. Saan ba makikita yung video na yan? Wait lang, hanapin nga natin. Saan ba makikita yung video na yan? Dito. Saan ba makikita yung video na yan, guys? Baka nasa DCA yan. DCAR. Tignan ko nga. Andun ba yan? Bida-bida ka pa dyan, ha? Salamat ka kahapon, wala ako. Hindi tayo nagpagtangpon lang das. Dahil kung ba't ito? Ito na lang pa para mas malaki. Isalin mo na lang yan dyan. Hanapin ko nga yung video. Andito. Ito. Okay. Ito. Ito. Palitan muna natin to. Palitan natin to. Kasi hindi ko to napanood eh. Anak ng teting ka, ginigigil mo ako kung nagpang-abot tayo kahapon. Tapyas yung panot mo sa akin eh. Tapos hindi ka pa atakano-ano ng may-ari. Abogado ng may-ari ng lupa yan. Bakit hindi yung may-ari ng lupa ang makipagharap?
Bakit hindi yung ba't yung attorney? Pinayagan nila, tapos ngayon bigla nilang papaalisin. Ano kaya yun? Anong klaseng katarantaduhan yun? Asan na ba yun? O, ito, panoorin nga natin to. Pinuno mo. Pasalamat ka kahapon, wala talaga ako. Nagkataon, iyak ka sa akin. Ah. May sounds to Paano ba to? Di ba tayo makaka-copyright dito? Wala ba? Hoy, sino yung mga vlogger dyan? Naka-copyright ba kayo dito? Parang may sounds eh. You're the number one in girl, they wanna have fun. Oh, girl, yun yung kanta dun eh. Makaka-copyright yan si tayo. Makaka-copyright tayo. Ano dito? Jay, wag ka maniwala na attorney ng may-ari yan. Iyang at ATT ni ay halata na provider ng kalaban. Katabi niya daw yung may-ari Katabi naman daw yung may-ari Andyan daw yung may-ari Ano to? Sa susunod, Boss Jay, sama nga tayo, magkaalaman na. Makaka-bad trip mo sumama ka kaya dun. Huwag mo masumama. Baka mamaya puro ka lang salita, biglaan tumakbo dun pag nandyan na Ayoko ng mga ganyan kasama. Ayoko ng ganyan kasama. Kasuhan na po ang mga taong hindi sila. Sir Jay, wala ka kagabi sa press con ni Boss Dada. Wala eh. Busy ako, busy. May sakit nga eh. Kaya pinapanood ko ngayon. Sino ba tong vlogger na to? Di mo lang kayo nagdala ng mic. Ito atay may-ari. Ay, hindi. Ganito lang. Natin maayos natin. And then, sino ba ito nagbibideo na to? Di man lang inayos yung live niya. Sino na nagbibideo na to? Yabang Pamor. Sino to nagbibideo? Hindi man lang inayos yung... ang request natin. Okay na ba? Yan, dapat ganyan, no? Okay. Dati okay na. Okay na. Mamaya na po. Hindi, okay lang yan. Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Kasi ano po eh. Hindi. Okay na. Pero for the meantime, we are giving 30 minutes. Okay. Ayun po. Pakipulat lang. Hintayin lang po natin. No. We cannot. You have to pull it out. Tulungan mo yung mukha mo! Salamat ka, wala ako dyan kahapon. If ever na mag-agree ulit kayo, you can do. Utang inan to. Pagtapos yung papuntahin yung mga tao dyan, ngayon gaganyan ninyo. Pwede po sila interview si attorney para madinig din po isa. Diba? Hindi, okay. Basta ang request lang natin ngayon, just to avoid any antagonism. Ano malaman dito? Bakit po? Ito, mahirap lang magsalita. Na-blood ako dito. Yung panoorin to, guys. Baka kung ano-ano mamura ko dito. Yung naka-green, lead governor. Yung naka-green, coordinator ng rally. Kaya nga eh,
Bago magpunta yung mga yan dyan, may pinag-usapan na yan eh. May pinag-usapan na sa may-ari. Tapos ngayon biglang papalayasin. Bida-bida tong hayop na to. Tsura oh. So, Kamo si Berting Labra nung inaagnas na eh. we are giving Sir, ano pong dahilan sir? Ba't ipo-pull out po? Iyon ang gusto kong tanong na kanina ko pa inaantay. Anong dahilan bakit ipu-pull out? Kung ako nandiyan, sasabihin ko, ano po bang dahilan? Ba't ipinapa-pull out nyo? Pinapunta nyo na nga kami dito. Pumayag na kayo eh. Tapos ngayon pinapa-pull out nyo. O di ba kagaguhan? Ano yung napag-usapan sir? May papel na po na ano sir? Itimanda niyo ito eh. Hindi mananda ka. Kasi niyo ako pag-usap. Itimanda niyo ito. For breaching the contract. Tama yan. Pasok sa kontrata. Hindi ko alam. Oh, bubo ka ba? Pasok sa kontrata, hindi alam. Paano magkakakontrata yan kung walang basbas na may-ari? Tangin to, salamat talaga to ha. Ay, nako. Pero pasalamat na rin ako sa taas na nagkaroon ako ng sakit. At least hindi ako nakapunta dito. Kasi pag nagkaroon na, kung sakali na nakapunta ako dito, baka ako pa yung naging highlights dyan sa report na yan. Yan pa naman ako inis na inis yung mga ganyang kabastusan. Hindi pa pwede sa akin yan eh. Oo. Kahit naikulong, bakit? Pag sinuntok ko ba yan, makukulong ba ako habang buhay? Hindi naman ah. Magkano ba ito? 10,000 o piyansa. Bakit? May nakukulong ba na ano? Hindi ko naman papatayin yan eh. Patutulugin ko lang yan eh. Para may masmasan siya eh. Ang ina yung hype na to, nakaka-high blood ang po. Salamat ka talaga putang ina ka, wala ako doon kahapon. Kung nandun ako. Dito pa ang bisit sa mga ganitong tao, no? Oo. Bisit ako sa mga ganitong mga mayayabang, oh. So, we are now going to the... Dapat, hindi ganito kasi, attorney, kung mapapanood mo man tong putang ina ka, ha? Kung mapapanood mo man to, ha? Ito, pakinggan mo, attorney, kung attorney ka nga talaga. Okay naman po sana magpalis eh, pero ayusin niyo po yung pag-explain. Tayo na pa, attorney, ganyan ba ngayon ang ano? Ganyan na yung pag-uugali ng mga attorney? Ayusin nyo, explain nyo ng maayos dun sa tao. Hindi yun, after 30 minutes, kailangan pull out na kayo, ha? O, di ba? Kabobohan mo eh. Kaya na-high blood ako. Kasi kung tratuhin niya yung mga tao dito, yung mga vlogger, tsaka yung mga coordinator ng Maisog Rally, akala mo mga hayop. Tangina ka, pasalamat ka, wala ako dyan kahapon. Sabi sa'yo, kahit makulong ako eh. Bakit? May nakukulong bang habang buhay sa suntok? Nagdudusahan lang kita ng isang araw sa kulungan. Ang inan tong hayop na to. Sorry ha, high blood ako dito. Ano ba yung sinabi mo, Ma'am Precious? Ito ba? Sinadya yan kasi ano pa nga naman magagawa nila kapag last minute bumawi may-ari. Planado yan, ready sagot niya na idemanda na lang sila. Akala ba nila breach of contract lang kaso niyan? Oo nga. Taranta, baka hindi nga talaga attorney to. Kaya hindi niya alam. Jay, sobrang tense na sila kung paano palayasin ng mga tao. Hindi, ito na lang eh. Pwede mo naman, karapatan naman po ng may-ari, na, no, na paalisin yung mga tao doon. Pero, kung gaano mo sila, kung gaano ka okay yung pinag-usapan nyo nung hindi pa nakakapunta yung mga tao dyan, ganun din dapat sa pagpapaalis. Nangyari po tayo na itong attorney na to, kung itabo yung mga vlogger pati yung coordinator, wagas eh. Tayo na, na-blood ako dito sa mga hayop na to. Jay, nakakasad po na di natuloy. Sana diniretso na tayo sa EDSA.
ng masaltik na si Bangang. Akala nila forever na sila. Tangin na yun. Takot na takot kayo, no? No, akala ko ba mahina kami? Ba't takot na takot kayo? Ang ganda ni... Si Ma'am Tricia ba to? Ganda pala ni Ma'am Tricia. Nawala high blood ko. Wait lang. Halatang may puwersa na talagang nangyari. Kaya nga eh. Ano to? Sinabi pa ni PRD magkakaso sila sa violation condemnation light. Ikakaso nila hindi lang basta breach of contract. Hindi, mas maganda nga kasuhan na lang yan. Tutay na kanina pinagtatanggol ko pa kayo na wag sisihin yung may-ari. Kaya pala ang daming nagagalit sa inyo kung magpalayas kayo na mga aso ba yan? Huwag natin panoorin to, guys. Huwag natin panoorin to. Ano, nababad trip lang ako dyan. Baka ano pa masabi ko dyan. Oh. Pero thankful ka, attorney. Wala ako kahapon. Dahil kung nandun ako, pag titiisang kita ng isang araw sa kulungan, tandaan mo yan. Wala naman nakakulong ng habang buhay sa suntok eh. Mga isahan suntok ka lang. Sabi ko sa'yo, tulog ka ng 3 days. Dami ko nang pinagdusahan sa kulungan ng mga sinuntok ko. Oh, kaya wala akong pakialam dyan. 10,000 to 5,000 lang ang ano dun. Ang piyansa, ha? Salamat ka talaga. Buti na lang nilayo talaga ako nang itaas na makapunta kahapon. Dahil baka ako naging highlights dyan. Ayoko nang ganyan eh. Kabastusan kasi yun, guys. Eto, intindihin nyo ako ha. Kaya ba't ako nagkakaganito? Hindi ako nagbibiro ha. Kabastusan kasi yun. Putay na gaganong-ganonin ka porket attorney. Yan ang hirap sa may mga pinag-aralan eh. No? Porket may mga degree kayo na attorney kayo kung walang yain nyo at pagtabuyan nyo yung mga tayo. Pwede naman yung kausapin niya, makikinig at makikinig naman yung mga yan eh. Tanginan tong mga to. Porket attorney. Kami kilala ko ganyan attorney. Kung maliit ng mga tao na hindi tapos or hindi attorney. Oh, ganyan mang walang ya. Best friend yun ni Banat Bay eh. Sa din yun. Oo, pinaglalaanan ko din ng isang suntok yun eh. Parehas lang kaming tigatagig nun eh. Hindi ko matsyempuhan sa tenement eh. Lagi atang nakasasakyan eh. Subukan mo mag-jogging din sa may bandang tenement. Tingnan natin. Bibigyan lang kita. 10,000 lang naman ng ang piyansa sa pag sinapok kita. Ay ate LK, si ate sakay, panoorin natin ito. Na-blood ako dito sa hype na to. Pasensya na kayo guys kung baka sabihin nyo na baka na-open na kayo sa mga sinasabi ko Pasensya na kayo, ganyan lang talaga ako magsalita pag nabusit na ako. Alit ang sambayanang Pilipino. Klaro. Thank you, Attorney Vic Rodriguez, Ma'am Lorraine. Yes. What are they thinking? I mean, seriously, what kind of caliber? You've had a very unique position, no, in that you know these people, di ba? So, is this the handiwork of Bongbong Marcos? I mean, because this decision, itong panggigipit na ito, very brazen, with impunity, very shameless, no? Yung very strong arm talaga ito. Somebody ought to have said to them, no, na guys, let's not do that kasi nakakahiya. Bill of Rights yan. But apparently they're surrounded nga by people who just go them on. So my question to you, ES, what kind of thinking is going on? Is this his handiwork? Lamig Who is behind all of this? I think they have spiraled down and spiraling down continuously. Hindi na nila maawat. Such an egregious decision. Hindi na nila maawat yung sunod-sunod na kapalpakang kanilang ginagawa dahil gusto nilang pagtakpan yung marami nilang pagkukulang. I think, Doc Lorraine at Ka Eric, ang isang kinakatakutan kaya pinigilan din yung rally kahapon ay baka ipalabas yung video na ipinakita ni Maharlika. And I think that's one reason. Which video is this? Yung, just to be clear. Regarding the extraction yung kidnapping or Doc Lorraine. Ito, pakinggan natin to. Doon sa katanungan kanina, ang line of thought at ang ito na yung viral video. Ito na! Gobyerno, mukhang ito ang pinipigilan nilang mailantad ang ebidensya na ang nakikialam, nagmamaniobra at gumagawa ng modus operandi behind the powers of the President is not Marcos Jr. only.
but included ang kanyang asawa na walang mandato at accountability at hindi tumakbo bilang kandidato, subalit abusadong gumagamit ng kapangyarihan ng Office of the President. Tunghayan po natin ito. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, Wow. campaigning for Banhabilik Okay. with Marie Chris and a bunch of gay people. Okay. But anyway, the reason why I called you Why? is I have a favor to ask you. Okay. We gave all the documents na to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis. O baka sabihin nyo, baka AI na naman to, ha? Oo. Baka sabihin nyo, AI na naman. Okay, I'll play. Hi, Louie. How are you? Hi, Ma'am I'm here in Stars. Bacolod, campaigning for Banhabilik Landi mo with Marie magsalita, Ma'am Stars. Chris and a bunch of gay people. But Ma'am Stars, ba't ganyan nga magsalita? Para ka nang ngaakit. Ma'am Stars! Hindi naman po sa pag-ano, ha? Ako po, may galang po sa inyo, pero medyo bawasan nyo po ng konting kalandian yung mga ganyan mga salita nyo. Hindi po kami natutuwa. Medyo, alam mo na, hindi na pang professional yung mga ganyang datingan eh. Parang ano na po eh. Parang nakakasuka na. Parang ang landi eh. Hindi mo maintindihan. Bukod sa hindi na nga ako masyadong makaintindi ng English, dito kay Ma'am Shitars, hindi ko lalo maintindihan kasi kinakain yung mga letra. anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. Okay, your We gave all the favor. documents na to Go Mila, ahead. but syempre iba pag tumawag ka. Okay? A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul. Oh, in takbol. Turkey. So he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated Okay. so that it can be served in the embassy in Ah. Istanbul. Right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Grab. Ito naman yung ano, ito tawang-tawa ako dito kaya ni doon sa vlogger ng mga tanso, sabi nila. Malayo daw, hindi daw magkaboses. Ano to? Okay lang, Jay, release mo lang yung faking mo. Basta hindi sila magwagi sa pagharang nila sa maisog, rally sa Bulacan. Kaya nga, sir. Ano to? Wow, palingkera ang palaka. Mas pangit pala mas pangit pala yan kaysa sa akin. Agoy, ba? Tayo na, may mga pagandahan na rito. Si Sir Frederick, shout out. May tiyanak sa screen. Asan? Uy! Bastos ka, ha? Bastos ka, te. Precious siya. Wala kang galang sa matanda, ha? Precious, wag ganon. Bad yun, natin Precious. Huwag ganon, ha? Ano siya sabi niyong tiyanak? Tertiary yun. Ay, sorry, hindi. Eto, nadadamay tuloy pati ako sa'yo, nadadamay eh. Oo, ganon. Oo, tiyanak. Yan ang sa conduct, pang budol kalandian yan, Jay. Ito, speaking of kalandian, ito na yung kalandian. I love you to. Hi, Katsuni. How are you? Okay, so this is my latest Marites. Big is out. No more cheap of stuff. No more nothing. Umalis na siya. Oh, halos parehas yung boses eh. Oh, anong pinagkaiba doon? Pero doon naman, yung abot sa kung kabit ba si Katunying ni Ma'am Shitars o baka maulit yung kay Jonel tsaka kay Dilima, wala tayong pakialam doon eh. Pero, siyempre, huwag din tayo magpakatanga dahil hindi naman tayo mga tanga-tanga. No? Sa totoosin, wala tayong pakailan doon kahit magjowa ka at magkaanak pa sila ng 18 kambal eh. Wala tayong pakailan doon. Ang atin lang dito, yung tinatama natin kung dikit ba yung boses kasi kuwang-kuha eh. Alam niyo, yan ang pinakamahirap
na isang talent na makuha mo, yung kaya mong gayahin yung mga boses ng ibang tao. Katulad yan yung mga pananalita na ganyan. Hi, Katunying. Miss you, love you. Ganon. Ganon na mga salitaan. Ang hirap ano yun. Akala ko ba social si Madam, bakit pag nag-English, nothing pa rin mag-pronounce. Oo nga, no? Dapat siya nothing. Nothing. Feeling maganda. Mas maganda pa si Inday. Ako, ito na naman. Gano'n na naman. Alam na natin mas maganda si Inday Sara. Huwag na natin pagkumparahin. Boses ni Ahas parang may titi na nakabusal-sal sa boy. Bastos ka. Anong titi? Ay, Sir Danilo. Ano mo yung pinag-tsak? May mga titi dyan. Yung pwede hotdog, ibayin mo naman. At may mga titi dyan. Bastos to. I love you, Janelle. Ay, Janelle! Sana dyan, natawa na ako sa'yo sa sobrang tawag ko. Buisit. Janelle! Stuff, between you and I, wow, between you and I, wow, it's sweet. Try to sweet talk, Bong. Huwag mo na ako ikwento dito. Okay. Na parang, kawawa naman siya, ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na. I think you have to go. Mag-break ka muna. Wow, mag-break ka muna. Maalalahanin pala si Ma'am Shitars, ha? Iba rin, ha? Iba rin, ha? Sana all, Ma'am Shitars, ha? Maalalahanin ka pala. Mag-break ka muna. Masyado ka na nga. Ay! Kinikilig ako! Ano to? I love you! Sana all! Putang nang inikilig. Si Mama Alexa G ba to? Mama Alexa G ko ba to? Ba't ang ganda-ganda mo dito? Sino ba talaga? Oy, si Just Jelly. Hindi ko nakikita. Oy, Rica Abe siya. Jay, ang tawag niyan, kalikasan. Kalikasan? Sino kalikasan? Paano kalikasan? Paano kalikasan yun? Ha? Gandang gabi, Jay. Oy, gandang gabi din. Bathroom boy. So nga, no? Parang nasa CR nga siya, no? O nga, no? Kadalasan sa mga ganun. O nga. O kaya pala kalikasan, no? Tinawag siya ng kalikasan, tsaka siya tumawag. Bali doble yung tawag. Tinawag siya ng kalikasan, tapos doon niya naisipan na tumawag kay Love Tunying. Okay, pala natin. Bahala na ako. But hindi, basta out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying no? Talagang may talagang inuutos sila, no? Grabe, lupit. Trolls, I'll send it to you, but don't say it. Si Ma'am Lorraine, no, napapailing na lang, eh, no? From me, I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye. Love ya. Love ya! It's so sweet. I love, so sweet. Kahit nasa CR ka pa, basta't mahal kita. Panginang sweet ni Ma'am Shitars, no? Sana. Boses siya talaga. Pero dito ho natin nalaman kung gaano niya manduan yung mga, kung gaano niya i-manipulate. Kaya nga sabi nga ng iba, tama nga yung sinabi niya, pinanood ko si Coach Oli. Sabi ni Coach Oli, dito nyo makikita kung gaano gamitin ni Ma'am Shitars ang kapangyarihan ng kanyang asawa bilang isang pangulo. Nimal. Hello. Boss Jay, dahan-dahan lang sa pas madong bunganga. Alam mo naman si Tunying, boy demanda. Ba't inano ko ba si Tunying? Ha? Pakailan ko si Tunying? Bakit? May video ba rito ni Tunying? Wala naman,
No more chief of staff. Oh, asan yung video ni Tunying yan? Ni Tunying dyan. Oh, wala namang ano dyan wala namang video dyan Oh, si Ka Eric, si Attorney Big, si Ma'am Lorraine, kasi ayan si, ayan si Tunying. Lupit ni As kung makautos, wagas kaya nga no? Tapos sa dawit pa siya, si Ma'am, sino ba to? Si puti nga si Marlica, asawa ni Katunying, I love you. Okay. Lakas maka-ere ng boses ay kaya nga. Panorin ulit natin. Ito torture ko kayo. No more nothing. Umalis na siya. He practiced stuff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Huwag na ako ikwento dito. Na parang kawawa naman siya. Ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na. I think you have to go. Mag-break ka muna. And then bahala na ako. But hindi, basta out na siya. So that's the end of that. Another thing that's... the judge issued an order in his favor. Tugman-tugma, no? Tignan niya pagtutugmain natin. Hindi, basta out na siya. If you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But tugman-tugma, no? Pati yung yung pagka ng language, pagiging maarte ng language. Pati yung pagiging alam mo yun, yung haba ng wish, yung tugman-tugma siya nga talaga siguro to. Ay mamaya ka na to ni Vic. Mag-break ka muna. Bahala na ako. But hindi, basta out na siya. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul. Oo nga, si nga talaga to guys, no? Siya nga talaga, no? Type niya si Katunying na mukhang, hoy, bastos sa mga bunganga nito niya. Between you and I. Wow! Between you and I, what the? Oh my G, yeah, Ma'am She, you are scrambly. Between you and I, wow, between you and I, oh my God, you're eating my bells, Ma'am Shitars. Oh my God, you eating my bells, You eating my nerves, Ma'am Shitars, Between you and I, Jay, nag-send ako sa'yo live ni Jojo Di Guzman. Sige, mamaya. Hinggit ka lang, Jay, kasi wala kang love life. Ouch! It's so hurt. Pero iba din no? Iba din yung karakas ni Ma'am Shitars, no? Between you and I. Parang kantayin na. You and I will never between you and I. Di magbabago ang pagmamahal. Na nagbitiw ka lang, ikaw talaga ay minaniobra. Well, alam ko minamaniobra na ako. Kaya nga, I have presented in the interview I had last week with Maharlika. Yes. I have presented one of many proofs that I still have. And that is the letter coming from the Commission on Appointments. They wrote me a letter September 7. 2022. Yes, and it was received by Malacanang, I think September 8 or September 9. And ladies and gentlemen, I have long decided that I'm not going to stay long hanggat ganyan ang kalakaran. That you're being offered a position. Yeah, September 7 yung sulat, September 9 na natanggap ng Malacanang, September 16 umalis ako ng Malacanang. So doon mo makikita, wala akong sinumite na kahit anong requirements. Dahil so ibig sabihin pala, kapag ginusto ng taong bayan na paalisin si Marcos dahil sila naman yung nagpaupo dyan, sila naman yung nagtalaga dyan kay Marcos, wala palang magagawa ang taong bayan. Kasi hindi, kapag katulad nito, tingnan nyo yung panggagamit na tignan nyo lang yung pagiging nila dito.
Ginagamit talaga ng gusto nila yung kapangyarihan nila, di ba? Grabe, no? Sana nakakatakot sa Pilipinas. Nakakatakot sa Pinas, guys. Sana hindi kaya, ano bang mangyayari sa atin dito? Paano pag ginusto natin na paalisin na siya sa poder ng ano? Paano magkaroon nga ng people's power? So, wala tayong pakialam o wala na tayong ano. Hindi natin pwedeng gawin yun kasi kontrolado tag dito. Talagang mapapahamak tayo. No? Tangina, no? Grabe. Tsaka ito pa napansin ko dito. Grabe. Asawa lang siya ni Paring Bong. Pero parang ang nangyayari, parang siya talaga yung umaano ng kapangyarihan ng pagiging presidente. Talagang parang yakang-yaka niya. Parang alam niyo yung tipong gamit na gamit niya sa mga ganitong pamamaraan. Katulad nito, yung pag-alis kay Attorney Trixie. Katulad nito kay Attorney Vic. Ito naman si Attorney Vic, hindi naman to umalis. At hindi rin to pinalis. Yung nga lang, hindi niya nakinaya yung mga nakikita niya doon, kaya tumiwalag ito. Diba? Tama ba ako? Oh. Ito. Nakakahiya yung sabihin niya na between you and I, kapal ng mukha niya. May mga asawa sila, tapos sasabihin niya between and you and I. O nga, no? O nga. Tama naman to sinabi ni Ma'am Sel, na may mga kanya-kanya kayong asawa, tapos may pag ganito kayo between and you and I. Between and you and I, and first Versace on the floor. Shoutout po. Idol, oras magtawag si Tatay Digong para makapatalsik si BBM Bangag. Kaming mga OFW, makikiisa kami dito sa abroad sa Hong Kong. Naku kung mangyari. Pero alam ko, ayaw kasi ni Tatay Digong na mapahamak tayo at masaktan tayo kaya hindi talaga siguro mangyayari din yan Pero kung sakali man na i-declare ni Tatay Digong, talagang lulusob na tayo dyan. Hindi pa pwede magpaapi lang tayo na magpaapi. Aping-api na nga tayo, magpapaapi pa. Hindi siya confirm, ayaw daw niya pailalim sa CA. Ano yung CA? Ano yung CA? Ma'am pressure. Ma'am pressure. Nape-pressure ako sa'yo, Ma'am Precious Ano yung CA? Tinanggal si Torny. Between you and I, TNN, T. Ano yung T? Tapos NN. Wrong spelling nga lang. Between you and I is T. Tunying and ano tong N? What the meaning of N? You eating my balls, kamamsi. You eating my nerve. Commission on appointments. Ito kasi si Ate Precious Nape-pressure ako sa iyo mga AC. Pwede mo naman ganito Okay, tuloy natin. Ayaw ko nga magpa-confirm. Why? Because I will not let them take away my self-respect, dignity, and honor. Claro. When I see... Okay, tapos dito naman ho tayo sa mga dinownload natin kanina, no? Mga manawa na ho kayo dyan. Ito. Panoorin natin to.